Kumbinsido ang pamilya ng binatilyong natagpo ang patay sa ilog sa Batangas City na walang foul play sa pagkamatay ng kaanak. Bumuhos naman ang pakikidalamhati ng netizens. Naritong report ni Paul Hernandez. Inihahanda na ng tauhan ng barangay sa Alangilan ang chapel kung saan ilalagak ang mga abo ng nasawing si Tenten na natagpo ang palutang-lutang at wala ng buhay sa ilog ng Kalumpang kahapon. Ayon sa pamilya, marami ang nagpaabot ng pakikiramay sa kanila. Madami pong dahil madami po siyang mahal. Kilala po siya dito sa Batangas. Kahit sino pumunta, kilala. Ako nagpapasalamat sa kanila. Kahit ganyan yung bata nga, kanilang may pagmamahal. Kumbinsido rin silang walang foul play na nangyari at pagkalunod talaga ang sanhi na pagkamatay ni Tenten. Ipinaliwanag daw yan ng doktor na nagsagawa ng autopsy sa katawan ni Tenten. Drowning siya. So nahirapan siyang huminga. Chinek yung dito niya. Wala naman siyang anything like pasa or ang nagsabi is the doctor na nag-perform ng autopsy, which is from SOCO po. Malaking factor na po na makita natin yung resulta ng ating autopsy at kitang-kita naman po din ng family nila na wala pong sign ng sugat or nahirapan po yung bata bago siya mamatay, bago malunod. Hindi raw akalain ng pamilya na marami ang nakakakilala kay Tenten na madalas nilang nakakasalamuha sa plaza. At kahit sa social media, bumuhos ang pakikidalamhati. Actually, si JL talaga is mentally challenged siya. Medyo autistic siya, ganyan. And masakit sa amin na may mga taong nagsasabi na bakit pinabayaan or anything. Hindi siya pinabayaan namin, pero mas happy siya na may mga nakakasalumuha siyang ibang tao, ganyan. Na makikita nyo dun sa mga messages kasi halos lahat tinatawag niya Ninong, Ninang, ganyan. Ngayong araw rin inaasahan na maihatid na sa kapilya ang mga abo ni Tenten. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog.